Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Napakabuti po ng Diyos dahil alam natin nung natapos na po ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, nitong nakaraang linggo ang kapistahan ng Pentecostes, ay pumasok na tayo sa karaniwang panahon. Pero isang solemnong kapistahan sa karaniwang panahon ay ang pinagdiriwang po natin ngayon, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos, no? At magandang makita nga po kung paano nga ito nagiging makabuluhan sa ating liturhiya ngayon. Alam natin ang Ama sa Langit, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak nang dahil sa kanyang pag-ibig para tayo po'y iligtas. At si Jesus nga na nagkatawang tao, no, na ipinadala niya, tinupad ang misyong ito, no? Inakap niya ang krus at tayo po ay tinubos, no, dahil nga sa kanyang dakilang pag-ibig. Natamo natin ang kaligtasan. At sa ebanghelyo natin ngayon, narinig po natin na nung si Jesus ay namamaalam, sabi nga niya sa kanyang mga apostol na marami siyang gusto sabihin, mahirap unawain, pero ipapadala ang Espiritu Santo, no? At ang Espiritu Santo nga, no, na pinagdiriwang natin ang panahon ng Pentecostes, yung isang linggo, ang paglukob nito sa mga apostol at paglukob sa atin, ang nagpapaunawa sa atin ng misteryo ng ating pananampalataya. Kaya, kumbagay, dito kitang-kita natin ang mukha ng Diyos. Isang Diyos, no? Pero tatlong persona. Ano ba ang pangaral ng tatlong persona sa iisang Diyos? Sabi ni Bishop Bacani, no, mauunawaan natin ang doktrina ng Santissima Trinidad, no, sa isang praktikal na paraan at makita sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, no. Sabi nga, ang Santissima Trinidad ay isang misteryo. Paano nga bang merong isang Diyos pero tatlong persona? May tatlong persona ay isang Diyos. Isang misteryo na talagang mahirap tarukin. Pero kung titignan natin sa buhay nating Kristiyano, no, meron tayong kapupulutang tatlong aral. Yung una po ay pag-ibig, yung ikalawa ay pagkakaisa, at yung ikatlo ay paglilingkod. Yung una po, pag-ibig. Sabi po ni San Agustin, no, kung gusto nating makita ang pag-ibig, no, makikita natin ito sa Santissima Trinidad, sa banal na Santatlo, no? Dahil totoo nga, no, sabi nila, yung pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak, no, ito'y umaapaw, no, at ang pag-apaw ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. At kung titignan natin, no, itong pag-ibig na ito, no, ay katangi-tanging ipinakita ng bawat persona. Halimbawa, sa ating unang pagbasa, pinatunayan ito ng Diyos, no, mula sa aklat ng Kawikaan. Narinig po natin, no, na nung panguna, no, nandiyan ang Diyos bago pa man. At sabi nga, ang Diyos ang lumikha ng mundo at ng buong sanlibutan, no? At ito ay dala ng kanyang pag-ibig. Hindi naiwan sa kawalan, kundi nagkaroon ng meron at kapuspusan. Kaya tayo naririto. Ikalawa, ang pag-ibig na ito ay pinakita din ng Diyos Anak, si Jesus. Narinig po natin yan sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Roma. Ito nga ang ginamit, no, ng ating Santo Papa para ideklara, no, ang taon ng Yubileo ng Pag-asa, itong ikalimang kabanata mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. At sinasabi nga na kailanman ang pag-ibig hindi tayo bibiguin. Sino ba ang pag-ibig? Si Jesus. At si Jesus, no, ang sabi, ang pag-asa pala, hindi tayo kailanman bibiguin. No, yan sinasabi, no? Ang pag-asa, kailanman hindi tayo bibiguin. Hope does not disappoint. At ang pag-asa ay si Jesus. At dapat makita natin, no, na pag dumadaan tayo sa maraming pagsubok,
makikita natin kay Jesus na nagsakripisyo ng buong pag-ibig para sa atin. Kaya ano man ang dinadaanan natin sa buhay, ng buong sakripisyo, ginagawa natin ng buong pag-ibig. At nakikilahok tayo sa sakripisyo ni Kristo. At yung ikatlo nga, no, yung pag-ibig na nananahan sa atin, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Nung pinadala ang Espiritu Santo sa mga apostol, hindi lang sa kanila kundi tayo. Paano? Nung tayo binyagan, natamo natin ang Espiritu ng Diyos. Nung tayo kumpila, natamo natin ang Espiritu ng Diyos. At sa bawat sakramento, lalo na ang pinakasentro ng sakramento, ang Eucharistia, pag tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus. No? At dito nga, di tayo kailanman dapat isiping nag-iisa tayo, matakot tayo, dahil nananahan ang Espiritu Santo sa atin at dama natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ikalawang pangaral ay pagkakaisa. Titignan natin ang banal na Santatlo. Sila ay nagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba, di ba? Isang Diyos, tatlong persona. Pangaral po yan, no? Dahil alam natin sa panahon ngayon, napakadaling sabihin, no? Wala nang pag-asa dahil nagkakawatak-watak ang pamilya, ang mga pamayanan, ang bayan, ang mundo. Pero pag titignan natin ang banal na Santatlo, hindi naiiwan yan sa pagkakawatak-watak at hidwaan. Ang banal na Santatlo ang nagbubuklod sa pamilya, nagbubuklod sa mga pamayanan, nagbubuklod sa bayan, at sa ating buong sanlibutan. No? Sila rin nagdudulot ng paghihilom ng mga nasisirang pakikipag-ugnayan. Yan ang napakagandang pangaral. Pinagkakaisa tayo ng Espiritu ng Diyos. Pero may ikatlo pa, no? At yun yung magandang makita ang paglilingkod. Di ba? Nung si Jesus, tinawag niya kanyang mga apostol, pinahayo niya, sabi niya, kayo ay pinahahayo ko at binyagan nyo, no, ang inyong pagmimisyonan, paglilingkuran sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, di ba? At pangako ko, ako'y isa sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan, di ba? Yan. Maganda isipin nyo, no? Ang pangaral nga po ng banal na Santatlo, hindi maiwan sa sarili. Katulad nga ng Ama, hindi siya naiwan sa kanyang sarili. Sabi niya, ibibigay kong aking bugtong na anak para sa kaligtasan ng mundo. At si Jesus, binigay niya ang kanyang sarili para matupad ang kanyang misyon. Kahit lumisan siya, sabi niya, hindi maiiwan doon, aakyat ako sa langit, pero dadating ang Espiritu Santo para maramdaman niyo ang aking pananahan magpakailanman. Pag-iisipin po natin, lahat po tayo mayroong misyon na maglingkod, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa. Sa pagkakawang gawa, pagtulong sa mga nangangailangan, no? Paglilingkod sa parokya, saan man tayo naroroon, hinahamon tayo, no? Na hindi lang maging makasarili, kundi, no, makita ang pagbibigay ng sarili para maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. At makikita natin yan, di ba? Walang nabubuhay para sa sarili lamang, sabi nga ng awit. At alam natin, nakikita din natin yan na kapag naglilingkod tayo, nararamdaman natin yung tinatawag na fulfillment, no? Ngayon po ay Father's Day, no? At magandang makita, no? Araw ng mga ama. Yang tatlong pangaral ng banal na Santatlo, kitang-kita pong dapat isinasabuhay ng mga ama. Pag-ibig, pagkakaisa, at paglilingkod, no? Una, pag-ibig. Dapat ipakita ng ama ang pag-ibig sa pamilya, no? Alam naman natin, sa kanilang pagtatrabaho, pagpupunyagi, no, pagpapawis, no, ano man ang kanilang ginagawa, no, para mapag-abot ang pangangailangan ng pamilya, yan ay pagpapakita ng pag-ibig, no? At kita natin, ang mga ama hindi naman perpekto. Walang perpektong ama. Pero pinapakita pa rin nila kahit sa mumunting paraan, kahit sa katahimikan, ang pag-ibig. Ikalawa, pagkakaisa. Di ba sabi nga,
padre de pamilya. Pag kumakain, nasa kabisera, nagiging, sabi nga, punto ng pagkakaisa. Yan ang ginagawa ng Ama sa tahanan. No? Kapag may hindi pagkakasunduan, no? Gumagawa ng paraan para magkabati ang mag-ina, magkapatid, no? At ninanais na magkaroon ng paghihilom ng mga sugatang puso. At syempre, ikatlo, paglilingkod. Nakakatuwang isipin pag may mga tatay, no, na lumalabas sa kanilang tahanan at naglilingkod, masa simbahan o kung saan man. Kaya tayo dito sa parokya, may mga lay minister tayo, may mga lector, commentator tayo ng mga ama, no? Nasa iba't ibang ministry sa ating parokya, no? Pinapakita nila na hindi dapat maiwan sa sarili, no? Ang pag-ibig ng Diyos dapat makita para maparamdam sa ibang tao. Kaya yan po, no? Ang pag-ibig, pagkakaisa at paglilingkod, isinasabuhay ng ating mga ama. Pagdasal po natin sila at mamaya, bibigyan po natin sila ng special blessing. Hari nawa sa pagdiriwang ng kapistahan ng tatlong persona, iisang Diyos, maisabuhay natin ang mga pangaral na ito ng pag-ibig, pagkakaisa at paglilingkod sa ating buhay Kristiyano. Amen.